Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome back to another great episode of Zion on Air. Gusto ko lamang pong batiin ng bawat isang nanonood po, no? Hindi lang po rito sa Pilipinas, pero syempre may mga kaibigan din tayo nanonood sa labas ng bansa. So kung nasaan man kayo ngayon, good morning, good afternoon, or good evening, kayo po ay malugod na binabati at we would like to welcome you in today's Zion on Air episode, your choice of Saturday Hangout, where we talk anything and everything that will encourage us about our Christian life. I'm your host today, Jesse Bernales, and I'm super excited for another great episode of Zion on Air. Pero syempre, meron na pong hinihiling sa inyo. As always, in all of our episodes, tatlong bagay lamang ang aking kailangan. Una, please like today's episode. If you haven't done so yet, please do so now. Again, thumbs up. I want that heart or emoji with a heart. Whatever works for you guys. Let's do that right away. So please like today's episode. And not only like, please share today's episode as well. Maybe to your wall or to any other wall. As long as you share it, I don't mind. Please do so. And thirdly, please tag your friends in today's episode. I-type mo lamang dyan sa chat box natin or sa comment section ng Facebook natin yung mga taong naiisip mo. At least 5. I do challenge you. Yes, 5 people that you can think of. Type their names right there in that particular episode natin. Ayan. So ngayong hapon na ito, talaga namang nakakatawa ang ating episode and this is something that we can really look at. But before anything else, gusto muna nating batiin yung ating mga nasa chat box natin, yung maaga. Ayan, si Ma'am Celine, magandang hapon sa iyo, Ma'am Celine. Thanks for joining us. At tinag niya rin si Ma'am, ayan, keep on tagging away, guys. Si Pastor Bong, si Ma'am Irene's here also. And many more are coming in. As always, please do not forget to like, share, and tag your friends. Ayan. So, but before anything else, everyone, we're gonna be, before anything else, let's open in a word of prayer while we pull in our guest for today. Heavenly Father, thank you very much once again, Lord, for taking us in today. Thank you very much, Lord, for the great episode as well. Maraming salamat po, Lord, for the availability who's going to be here today in today's episode, as well as, Lord, in those listening right now, wherever they are. Father, dinadalangin namin, Lord, that keep the internet up, the hearts and minds of those listening as well, and the guests as well, Lord, so that we can hear and be encouraged more, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So while just gonna be waiting for that again, gusto ko lamang bumati. Last Sunday we celebrated our Mother's Day. So napakaraming mga napaka-special ng araw na yan. And in Zion po, no, it was also a special day for everyone. And we just wanna praise God for His goodness, for really bringing in all those moms, diba? And celebrate as well. So without further ado, let's get into today's episode. Sabi nga natin, guys, in our lives, we need someone to lean on, someone to encourage us to go on. And our moms have been our biggest supporter, our number one fan. But being a mother, as you know, lalo na sa mga nanay, sa mga inang tahanan, is not always easy. It is actually filled with challenges, learnings, and blessings nonetheless. At the end of the day, the love of a mother can get us through it all. In today's episode, let's welcome our guest, Sister Lourdes Montenegro of Bible Baptist Church, Bulacan, to hear her story. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Des. How are you po? Ayan, there she is. How are you, Ma'am Des? Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa pag-invite sa akin dito. Of course. Talaga naman, Ma'am Des. Kasi when you think about being a mom, it's not easy. But before anything else, happy Mother's Day sa iyo, Ma'am Des. So how did you celebrate Mother's Day last Sunday po? Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Salamat po kay Preacher Jesse, sa family niya, kay Pastor Bong and Ma'am Arlene, Pastor Jeremiah, Ma'am Lisa. Salamat po sa Zion. Nung Sunday po, nag-celebrate kami. Simple celebration lang naman. So may token din po kami, tapos may preaching. And then meron po kaming Married Ladies Fellowship. Nag-joint fellowship po kami ng ladies at saka ng married ladies. Oh, wow. Kaya nag-enjoy naman po kami.
Nakakatawa naman po talaga. And again, we are with you in prayers po, Ma'am Des, and Pastor James Montenegro in the ministry of BBC Bulacan. Talagang Amen nakaka-encourage po, po every time we amen. see you all. Now, Ma'am Des, let's get today's episode running. As always, di ba, can you share to us, Ma'am Des, ano ba ang iyong salvation testimony? Kailan ba ito nangyari? Like, how did it go? And if you can share to us, as it's gonna be an encourage po. Go ahead, Ma'am Des. Ayan. Na-save po ako nung ako po yung nag-aaral sa PLM. Actually po, loner ako. Masyado akong shy type ako eh. Mahihain ako. Pero may nag-share po sa akin habang nag-aaral ako mag-isa doon sa shade na yon. And then, so, tinanggap ko po ang Panginoon, first year college pa lang ako. Hindi ko na maalala kung anong year. And then nag-pray po ako ng local church kasi na-feel ko yung need kasi gagraduate na ako, kailangan ko ng local church. At nangyari po, yung kaibigan ko in-invite and nadawit lang ako and doon ko po natagpuan yung Caloocan. So nung nag-attend na po ako, na-meet ko po si Pastor Aranda, si Ma'am Tess, nag-volunteer po ako na maging teacher, Sunday school teacher po. At nagtuloy-tuloy na po doon kasi nakita ko po yung grupo namin ng PLM Girls ang tawag ni Pastor Aranda doon eh. So nagpatuloy kami and then totoo po na kapag ikaw ay nagstay ka sa ministry, nagstay ka sa Panginoon, wala naman akong plano sa sarili ko eh, parang bahala ng Panginoon kung ano yung plano niya sa akin. So tuloy-tuloy lang, Sunday school teacher, tapos nagpe-fellowship. Hindi ko naman po akalain na makapag-asawa ako ng worker ng church. At hindi ko rin po naman pinangarap na makapag-asawa ng pastor. Nakita ko po na kaya pala po may preparation na ginawa ang Lord sa akin. Kasi yung nanay ko po napakahigpit niya kasi Catholic siya, di ba? So parang pinagbabawalan niya kaming magsimba. Pero ang nakita ko po doon, tamang approach lang dapat lagi. Huwag nating, kumbaga mahal natin sa buhay, kahit pa paano, pagpe-pray natin, magtsatsaga tayong manalangin hanggang sa sila ay makakilala sa Panginoon. So, ganun po nangyari. Ayan. So, thank you very much, Ma'am Des. And shout out to all others PLM mayors out there. Talaga namang mabuhay. Ma'am Arlene, Mga taga-PLM Pastor natin. Bong. Yan. So, nakakatuwa naman. Pero, Ma'am Des, sige. Let me paint this picture in my mind. So, when you say loner ka, parang this is how I painted it, Ma'am Des. Like, parang nag-iisa ka sa PLM, then all of a sudden, someone just approached you. Tapos, sinira ka na lang basta, nasalita na. Just is that how it works ba, Ma'am Des? Kaklase ko po yun sa isang subject kasi sa PLM parang pre-section kasi hindi ako naka-block section eh. So may kaklase ko na math major siya na education. So kinaibigan niya ako. So parang dinisciple niya ako. Tapos noon meron pa akong parang correspondence na parang sulat lang, dinidisciple ka sa sulat. So yun, doon nag-grow ako, nagse-cell group kami, one-on-one. So hanggang sa nakita ko na yung sarili ko na talagang naglolong ako ng salita ng Diyos. Magbabasa ako ng Bible. So yun na pala yun. Hinayaan ako ng Lord na ma-feed niya ako ng kanyang salita. That's right, that's right. Again, Ma'am Des, I would like to give a quick shout out sa mga nakikinig sa atin ngayon. But again, let's just be wise, especially for those it's gonna be a clickbait. Again, let me just clarify this, Ma'am Des. In a social media world right now, just be careful the people you talk to and the people that you tag along. Kasi, like, ito, Ma'am Des, this is a public information kasi especially for those who's watching us right now, there might just be posts, so just be careful for sending PMs and all for strange messages, and please do not click any links at all. So we in Zion on Air will never be asking you to click on any link. So thank you for that, Ma'am Des. But you know what, Ma'am Des? Na-amaze lang ako, di ba? When you talk about, kasi okay, why do I say I'm amazed? Because I grew up in let's say, in a Christian, albeit a Baptist family. So parang to me, being approached by someone is not like the usual thing. But you, Ma'am Des, how was that? Kasi parang syempre, you grew, if I'm not mistaken, you had your religion that you've grown into, which is not easy naman to parang talikuran natin, and all of a sudden, here's a new teaching
Then you embraced it. How was that transition? Madali ba yun para sa'yo, Ma'am Des? Mahirap kasi po dumating po ako doon sa point na tatapusin ko na lahat ng labahan ko, trabahong bahay para makapagsimba ako ng Sunday. At natuklasan po ng nanay ko na umaattend pala ako sa Baptist Church, no? So nagalit siya. Sabi niya, bakit ka pupunta dyan? Ito yung relihiyon natin. Tapos umabot kami doon sa ginulpi niya kami ng ate ko, no? Pero para sa akin, tiningnan ko yun na hindi ako nagalit sa nanay ko, kundi naawa ako sa kanya. Bakit? Kasi parang naging instrumento siya para hadlangan ako doon sa pagpunta ko sa simbahan. Kasi doon ako nakasumpong ako ng yung sense of belongingness, yung love. So parang naging kumpleto yung pagkatao. Kasi nga mahiyain ako, nagkaroon ako ng mga kaibigan doon. So, hindi ko tiningnan yun na, kundi after na magulpi kami ng nanay ko, kinuha niya yung duyan, biro mo yung tali ng duyan, tinanggal niya yun, tapos yun ang pinagahampas sa akin, sa amin ng ate ko. And then after that, so, after na mahupa na yung galit niya, nagsimba pa rin ako. Di ba? So, parang, I think yung ganong mga, yung challenges na ganon, it's just a matter of yung kung paano mo siya tatanggapin. Yung dapat yung lalawakan mo lang yung pag-iisip mo, huwag kang magagalit sa magulang mo kasi blind sila, 'di ba? Bulag sila sa katotohanan. Kaya hindi ako nagtanim ng galit sa nanay ko. Pero Ma'am Des, okay. Kasi let me try to rephrase it. So syempre nangyari na 'yon and parang pang maalaala mo kaya. Oo, parang MMK. Parang alam mo yun, nagagalit yung isa, galit na galit, tapos naging physical na siya. Pero Ma'am Des, what made you think or decide na hindi, what I'm doing is right? Kasi biro mo Ma'am Des nanay mo yan, which had always been with you since forever. At sinasabi, mali yan. Then all of a sudden, itong bagong katuruan na to, quote and quote, came in at babaguhin against what everyone's saying. Pero pinili mo pa rin yun. So, what made it real for you? Hindi, this is what I need to stand up for, Ma'am Des. Kasi lumaki ako na palagi ako nagsisimba, no? Kaya nga Lourdes pangalan ko, nagba-Black Rosary kami. So, nakita ko yung difference ng yung dati kong pananampalataya sa bago kong pananampalataya na nakita ko yung genuine love doon sa church, doon sa pastor, doon sa kay Ma'am Tess, sa mga Christian doon. Compared dun sa dati na parang nagsisimba kami, nagba-Black Rosary kami, nagbabahay-bahay kami. Pero alam mo yung thinking namin noon, after ng Black Rosary namin, inisip namin, ano kaya papakain sa atin? Kainin tayong sopas. Parang hindi ba, parang pang paimbabaw lang. So nakita ko yung difference noon, yung sabi ko, at saka nag-pray din ako kasi habang kasi malit pa kami noon, pinapasimba na kami ng nanay ko, siguro high school, nagba-Black Rosary na kami. So, nakita ko yung difference ng, ito na yung totoo kasi talagang nagpe-pray ako na Lord, sana kung tama itong pinupuntahan ko, yung dati kong pananampalataya, kung tama ito, tulungan mo ko na magpatuloy. Pero kung hindi ito yung tama, dalhin mo ko dun sa tamang pananampalataya. And then sabi ko, gusto ko yung ako mismo yung tumutuklas na nagbabasa ko. Kasi 'di ba doon sa dating pananampalataya, parang scripted na yung mga nila, katawan ni Kristo, meron ng responsorial 'di ba? Yung parang babasahin nila sa Bible tapos parang scripted lahat. Sabi ko, Lord, parang hindi yata So talagang dumating ako doon sa point na binigyan ako siguro ng Lord ng curiosity. Yung parang curious ako na gusto ko ako mismo makatuklas ng ano ba talaga yung tama. No, dapat. So nakita ko din, ako mismo nagbabasa ng Bible, no? Nagbabasa ka ng Bible. Tapos nakita ko na yung kasi makita mo yung difference yung iba hindi mo parang after nung kainan, uwian na. After nun, balikan naman sa dating gawi. Yung mga hindi ko makita yung genuine love ng Pero dito sa aking bagong pananampalataya, yun, silang pastor, sila Ma'am Tess, lagi nila kaming yung pine-fellowship nila kami, kinakausap, kumusta ka na, ano na bang nangyari sa'yo, ganun. Parang, tsaka yung mga Kristiyano, talagang masarap yung pakiramdam na
meron kang ka-fellowship. Tapos sabi ni Pastor Aranda na, pagkatapos ng service, wag muna kayong umuwi makipag-fellowship muna kayo. So after mo yun, parang tapos nagse-cell group pa kami. So yun, parang doon ako nakaramdam na, Lord, ito na yung magpapatuloy ako sa ganitong Though mahirap yung pinagdaanan ko. That's right. Ma'am Des, kasi di ba, parang, alam mo, parang it tears your heart apart eh. Kasi parang, nanay mo yan. And you're going against, parang, okay, fine, sa tatay, okay, sorry, I'm a dad myself, but between a tatay and a nanay, parang tatay, you can cut him off right away. Pero nanay, di ba, parang, iba yung pwesto Mahirap talaga. Iba, no? Pero Ma'am Des, paano mo nakaya yun? Kasi parang, that's you going against your mom, and that's hard, di ba? That breaks her heart apart. But what made that transition, it's not easy. I'm not saying it's easy. Pero what made you go through that pain and that change, adjustment in your life na parang, you know what, Lord, if this is what you want, I'll go for it. Alam mo, mahirap talaga, no? Every day, pag nakikita ko ng parang kumukulo lagi ang tiyan ng nanay ko sa akin pag nakikita niya, sabi niya sa akin, alam mo, ikaw ang pinakamatalino kong anak, pero ikaw ang pinakabobo. Pero yun mo yun, bakit? Lagi kang persecuted, tapos sabi ko, so you have to prove kailangan i-prove mo sa kanya na, Nay, gagawin ko lahat yung trabaho ko para papayagan mo kung magsimba. Maghuhugas ako ng pinggan, maglalaba ako, mamamalansya ako, tapos mag-aaral akong mabuti. Papatunayan ko sa'yo na itong ginagawa ko ay sa Diyos. Kasi, yung mga desisyon na ginagawa ko ay hindi ito, kumbaga, kasi 'di ba yung pag sa dati kang pananampalataya, alam nila na parang wayward ka ba, barkada ka, magsisimba ka nga pero may barkada ka. 'Di ba? Parang pupunta ka doon kung saan-saan, parang hindi tugma sa 'di ba? Tapos sabi ng nanay ko, "Bakit mo ko pinagpalit diyan? Ako yung nagluwal sa from 0 age to hanggang ilang taong ka na ngayon. Tapos pinagpalit mo ko diyan sa mga tao na 'yan," parang gano'n. So sabi ko na siguro unti-unti maiintindihan mo rin. So at the back of my mind, papatunayan ko sa iyo na yung desisyon ko ay tama. No? Though hindi ito makukuha ng isang iglap lang. It will take time. So hanggang sa hanggang sa nung mag-asawa kami ni Pastor, ang tindi talaga ng pinagdaanan namin. Tinakwil ako ng nanay ko. Tapos tinawagan niya yung mga kamag-anak ko. Sabi niya, huwag kayong pupunta sa kasal ni Mila kasi Mila ang pangalan ko. So, tinakwil ako ng buong angkan. And then, parang wala akong suporta sa mga tita ko, sa mga tito ko, yung ganun. Yung parang, pero alam mo ba, yung pangyayari na yun, doon ko mas lalong napatunayan sa Lord na, alam mo ba yung church, yung parang naging family ko? Kino-comfort nila ako, tapos si Pastor. Ay, nung time na yun, mag-asawa kami ni Pastor, wala na si Pastor Aranda. Piruin mo yun, ang lagi kong kausap noon, sila Deacon Bong, si Ma'am Arlene, kasi sila yung mga counselor namin Tapos, ang ginawa ko noon, talagang in-immerse ko yung sarili ko, nagpapa-advise ako sa mga adult, yung mga faithful na Christian. Kasi siyempre, kung sasabihin mo yung kwento mo sa hindi naman malago sa pananampalataya, baka advice ka lang, ba't sumuway ka sa magulang mo, di ba? Parang, yung ganon. So, dapat daw, hanapin mo yung mga Christian na makakaunawa sa sitwasyon mo na hindi ka i-condemn nila, kundi susuportahan ka nila. So, yun yung naging family ko, yung church. Sila yung naging nanay at tatay ko at mga kapatid ko na ganon pala kapag sumusunod ka sa Panginoon, nagpo-provide siya ng mga tao na magko-comfort din sa iyo. Hindi ba? Ang ganda. That's right. That's right. Now, Ma'am Des, alam mo, parang MMK talaga. Parang MMK talaga. Hindi pala natapos sa may paggugulpi ni nanay. Oo, may pananakit pa. Pero Ma'am Des, okay, parang I'm just listening to it. I'm like, amazing, di ba? Like for you to go through it. Pero my key takeaway to what you were saying, Ma'am Des, talaga you were solid in your faith and you were able to grow on it. Pero Ma'am Des, wait. You mentioned kanina, sa wedding nyo ni Pastor James, itinakwil ka, walang umattend. How can you share a little bit more? Kasi to me, okay, fine. Personal na issue mo with your mom. Pero milestone ito, you're getting married. This is like everybody girl's dream, di ba? Na wow, you want perfect, you want your family, ganyan. Pero how is that to you, Ma'am Des?
Alam mo parang akong ano, yung bang alam mo yung kinakasal na wala ka sa sarili mo. Bakit? Kasi, ah, sabi ng nanay alam mo yung nangyari diyan, edi magpapakasal kami, wala akong suporta sa nanay, sa tatay ko. Sa tatay ko naman, sabi ng tatay ko, 'di nagpaalam na ako, ah, "Alam mo tay, bakit gano'n? Kasi sa amin bago kang mag-asawa, 2 years kang tutulong dun sa susunod mong kapatid." May gano'ng policy nanay ko, eh. Hindi ka basta-basta mag-aasawa hangga't hindi ka nakatulong dun sa mga kapatid mo. So biro mo yung 2 years na yon, yung pagka-graduate ko, buong sweldo ko binibigay ko yun sa nanay ko. Tapos pagpapasok ako, hihingi lang ako ng baon sa kanya. 'Pag may bibilhin akong gamit, hihingi ako sa kanya ng pera kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin, sa amin, na tulungan na kasi biro mo 6 kami magkakapatid. Ang nangyari, ang magaling ng nanay ko, bakit? Good manager siya. Lahat kami nakatapos, lahat kami professional. Yung panganay accountant, ako teacher, yung kambal, dentista, food tech, computer management, yung bunso doktor pa. Biruin mo yon. With that policy natulungan namin yung kapatid namin, after 2 years saka pa lang ikaw mag-asawa. Eh sabi ko, ba't ganun? Buong sweldo ko binibigay ko, and yet nung mag-aasawa na ako, wala na akong suporta makukuha. Eh, pero wala akong magawa, yun ang gusto ng nanay ko. Ang tatay ko naman, sige kahit anong mangyari sa'yo, babalik ka dito. Alam mo, pinakita namin sa nanay ko na despite nung ganong ginawa niya sa amin, na parang inipit niya kami, lahat ng pangyayari na, lahat blinak niya. Huwag kayo pupunta sa kasal ni Mila, walang suporta makukuha yan sa atin. Kasi yung anak ko na yan, matigas ang ulo, nag-iba ng relihiyon. Yun ang ano, parang ostracize ka. Alam mo yung ganun, yung feeling na ganun. Pero ako, hindi ko tiningnan yun na kawawa naman ako, hindi. Kasi maganda na yung time na yon, nagsisik ako ng advice sa kapwa Kristiyano at sila Pastor Jerry, sila Ma'am Yoli, yan. Lagi akong nakaano sa kanila na, "Ma'am, paano po pag gaganto?" Lagi akong nagtatanong sa kanila, "Ano pong gagawin niyo kapag gaganto?" So, ang lagi nilang sinasabi sa akin na kapag alam mo na ang ginagawa mo para sa Panginoon, talagang hindi madali yan. No, lagi mong i-set yung sarili mo na kapag may ginagawa kang something sa Panginoon, inaagaw ka ng kaaway para hindi mangyari sa yung kalooban ng Diyos. So, tinandaan ko yun. Sabi ko, Lord, alam ko mahirap yung pagdadaanan namin, pero sa biyaya mo, makakaraos kami. Pero mo, nakatapos kami ng kasal na wala kaming, hindi tumulong sa amin yung parents ko. Samantalang binilang pa namin sila ng damit, yung parang pag-a-attend sila, may barong sila, meron silang ano. And yet, hindi pinanindigan ng nanay ko talaga yun. Pero, okay lang sabi ko. Kaya lang yun nga talaga, dadaan ka sa mahirap na sitwasyon. Biro mo, lumalakad ako nun sa aisle, parang wala ako sarili ko. Diba? Ang hirap. Si pastor naman, mabuti. Yung biyanang ko, nag-attend sila. No, despite nung ganung mga, at saka talagang napakatindi kasi si nanay ko masyado siyang ano, parang sobrang higpit talaga siya. Pero wala akong magawa, eh. Hindi ka pwedeng pumili ng magulang, di ba? So mamahalin mo pa rin sila kahit ano, ganun. So talagang walang umattend, Ma'am Des, on your wedding day? Yung lola ko, tumakas sila. Tsaka meron akong isang tita na bunsong Mm. kapatid ng tatay ko. Mm. Umattend sila. So, okay na, sabi ko, salamat kasi umattend sila kahit papaano. Pinakita nila yung suporta sa akin. Pero sa side ng nanay ko, talagang tinakwil nila ako. Wala naman akong magagawa, di ba? Eh, kailangan kang mag-stand. So, yun ang turo sa amin ni Pastor Aranda noon, at saka sila Pastor Jerry, na pag ikaw nasa Panginoon, Yeah. there are times na talagang susubukin yung faith mo. At yun ay tumatag ka doon. Madaling tanggapin yung masarap na buhay, hindi ba? Pero yung mahirap na buhay, yun yung paghahandaan mo talaga bilang Kristiyano. Oh, wow. Talaga, I'm listening to it, Ma'am Des, parang maybe the physical aspect of it, Oo. gagaling ka dyan, di ba? Parang you'll be better. But the emotional aspect, that's hard, ano? Especially on your, on that precious moment, you getting married, di ba? Kasi, so, sino naghatid sa'yo sa aisle, Ma'am Des? Ang naghatid sa akin, buti yung kapatid kong dentista, tsaka yung bunso. Ayun, sila yung parang naging nanay at tatay ko. At tas yung iba naman, hindi sila umattend. So, okay lang, sabi ko, kahit papano, merong representative. Pero alam mo, after nung kasal namin, hindi kunbong pa nga yung nag-ano namin doon, nag-provide sa amin ng sasakyan, eh.
Kaya si Deacon Bong tsaka si Ma'am Marl, napakalaki ng tulong nila sa amin. Alam mo ba, after ng kasal namin, nagdala pa kami ng cake. Umuwi kami sa bahay. Nagmano kami kay nanay, kay tatay. Kasi, alam mo, ang maganda kay Pastor James, hindi siya marunong magtanim ng galit. Ako, sabi ko, ba't pa tayo babalik kay nanay? Galit nga sa atin yun eh. Pero mo, ano pa kami, naka-gown pa ako. So Tapos, like right after talaga? Oo, after namin, kasi Kowloon yung restaurant namin eh. Wow. So after nun, bumalik kami sa bahay, tapos nagmano kami kay nanay. Alam mo si nanay, umiiyak siya. Bakit? Kasi, naku, sabi niya ganun. Siguro nabagbag din yung puso niya na despite nung ginawa namin, eto kami, nagmamahalo pa rin sa kanya. So, yun ang maganda kay Pastor James kasi, hindi niya tiningnan yun na dapat magalit kami, kundi tiningnan niya na siguro naging mahina siya sa kaaway para gamitin siya para mahadlangan yung kalooban para sa hindi ko naman alam na yung parang kaya pala dumaan kami sa ganong matinding pagsubok is magiging pastor pala yung asawa ko. Alam mo, may nag-advise sa amin nun. Sabi ko, bakit ganun? Ang hirap ng pinagdadaanan ko. Sabi naman, hindi ko alam kung pastor yung nag-advise. Alam mo, maaring dumadaan ka sa ganyang sitwasyon kasi may mas malaking ministry na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Na pag nalalagpasan mo yan, mas greater pa yung magagawa mo. Napatunayan ka ng Panginoon na despite nung nangyari, ay hindi ka hindi ka na discourage ganun. Yung pala, di ba? Parang wala palang sinabi yung mga K-drama sa storya mo, Ma'am Des. Talaga. Wow, di ba? Parang alam bakit ganun yung nangyari sa akin. Kasi siguro yung ate ko kasi, although nung masave ako, sinisharean ko rin mga kapatid ko, nag-Bible study kami. Yung pala, ang totoong pananampalataya, matitest ito dun sa mga desisyon na mangyayari sa buhay mo. Hindi ba? Doon mo mapuprove sa Lord kung paano ka nag-i-stand para sa Kanya. Yun yung natutunan ko doon sa sitwasyon ng buhay ko na ganun. Pero Ma'am Des, let me just salute you and Pastor James kasi andaling, it's easy to fight bad things with equally bad. Yung tipong, parang naturally, bakit pa natin pipilit sa sarili natin? They don't want us to be there anyway, di ba? Parang we're gonna look like fools. Pero, the intention was clean. The intention was pure. It doesn't matter kung ayaw nila, but if this is what you have to do, you just have to do it right. Which is like, amazing, Ma'am Des. And how are you? If I ask Ma'am Des, how are you with your relationship now with your mom and with your parents po? Alam mo, it took time, talagang mahabang panahon. Kasi, alam mo, nung lumalaki yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, syempre hindi nila makikita na tama yung desisyon namin, di ba? Sabi niya. Pero, along the way, sabi ko, ipoprove ko, Lord, sa mga magulang ko na yung desisyon ko ay tama. Bakit? Kasi makakatapos sila ng pag-aaral despite ng aming sitwasyon. Di ba? Alam mo, nung graduate na si Jem, si DJ, at saka si LJ, doon nila na-prove na ito pala yung manugang ko na mabait. Ang nanay ko. Bakit? Kasi yung iba niyang manugang ng babae na may mga ginawang kalokohan. Ito si Pastor, nakita niya na, totoo pala yung pananampalataya nito, ni Mila, na tama pala yung pinasok niya. Kasi yung mga anak niya, biyaya ng Panginoon, hindi naman akin yan, hindi ba sa Panginoon yan. That's right. Alam mo, naiiyak si nanay ko pag nakikita niya pumupunta siya sa church, no? From Caloocan, magta-travel siya, biruin mo yon. Naiiyak siya pag nakikita niya kumakanta sa choir sila LJ, si DJ, si Jem, kami, no? At nakita niya yung mga apo niya maayos. No? At alam mo ba, ngayon na malalaki na sila, natutuwa nanay ko dahil siyempre sa mga lola, no? Mag-aabot sila ng pera, o nay, pambili mo ng ganyan. Natutuwa sila. Naku, nakakatuwa naman itong mga anak ni Mila. Ang babait kasi hindi sila maramot, no? Tapos nagdadala sila ng cake or something na ano. So, along the way, na sabi ko, Lord, napakabuti ng Diyos kasi ang haba nung tinakbo namin na talagang trials, hindi ba? Pero, kumbaga, at the end of the rainbow, na-prove namin na, Lord, tama yung desisyon namin. Hindi kami nagkamali doon sa kung saan nag-stand kami despite nung tinakwil ako ng family ko.
At ah, doon, sabi ko, victory sa Panginoon talaga. Hindi naman yan sa akin, hindi ba? Kundi, sabi nga, dapat makikita sa buhay natin yung Christ-like, ano nga, hindi ba? Hindi ka Mm. madaling magalit. Ganon din ang tinuturo ko sa mga anak ko. Minsan, pag nakikipag-deal ka sa tao, minsan, ang bait-bait mo na, pero hindi pa rin maganda yung ano nila sa'yo, di ba? O, Totoo. pero, huwag kang magalit, maawa ka sa kanila kasi naging mahina sila doon sa kilos ng kaaway. Sila pa yung naging instrumento para manghina ka. That's Di right. ba? So, Ma'am Des, nakakatuwa. Well, thank you for sharing that the result actually Mm. justified your first Oo. decision. But along the way, there's a lot of heartbreaks, and there's a lot Oo. of tears. Hindi siya madali. Kasi syempre, Hindi parang, talaga madali. I'm sure, Ma'am Des, there could have been a point na parang, Lord, you know what? Ay, Wala na, oo. harang, I surrender. Pero, Ma'am Des, was there a time po ba, was there a certain point that you were able to make reconciliation na to your nanay or to your mom? May ganun bang point na parang, you know what, parang let's just put those things behind? Na hindi, yung siyempre ngayong mabati na kami 'no, bati niya na ako. Ako naman hindi naman ako nagalit sa kanya. Minsan binabalikan niya, nagkukuwento siya sa mga kapatid ko. "Bakit ganyan? Tingnan mo si Ate Mila mo, wala kang maririnig sa kanya na reklamo." Kasi nakikita niya yung mga kapatid kapatid ko 'no, "Nay, bakit ganito?" Gano'n, reklamo, reklamo. "Eh, ba't si Ate Mila mo hindi naman sila nagrereklamo, eh?" Sabi ko sa loob-loob ko naman, "Kung alam niyo lang, ba't ko naman ikukuwento sa inyo yung mga." Hindi ba, parang masisiraan naman ng Panginoon nun. Pero siyempre tao lang naman tayo. Pero sabi ko nga, by grace talaga, eh, ang Lord talaga. Sabi ko, "Nay, naalala mo nun, ginugulpi mo." Ngayon parang joke na lang, 'no, parang nire-recall namin, "Ay, tingnan mo, ginugulpi mo pa kami nun, ayaw mo kaming pagsimbahin, pero tingnan mo, ngayon nagsisimba ka na rin dito." Hindi ba? Parang along the way na ano niya na, nakita niya na okey pala 'tong pinasok ni Mila na ano, na relihiyon. 'No. Pero siyempre yung mga kamag-anak ko hindi pa rin nila na ano, unless na nakita nila yung mga anak ko, okey Mm. pala 'tong mga siyempre lagi nilang gina-justify, Yeah. eh, sabi yung end, yun yung nagpo-prove na ito pala, tama pala 'tong pinasok nitong mag-anak na 'to, pati yung biyenan ko, 'di ba? Napakaraming panlilibak yung naranasan namin, pero sabi ko nga hindi kami gumanti. Hindi kami nagsalita ng negative sa kanila, kundi nag-pray na lang kami, "Lord, bahala ka na po sa amin kung Mm. paano mo kami isasalba dito sa ganitong sitwasyon," 'di ba? So hindi pa rin natatapos 'yun, 'di ba? Tama. Yung mga pagsubok kasama, kumbaga sabi ko nga sa mga anak ko, ang pagsubok kasama na sa buhay natin 'yan. Parang ano lang 'yan, pampasibay ng muscle, eh. Pinapatatag yung pananampalataya mo, 'di Yeah. ba? Yeah, pero alam mo, Ma'am Des, ako personally, I admire and I really look up on how you do these things. Kasi parang not everyone can go through the same challenge and same stress that you went through. Kasi it's not easy. Talagang it's really gonna break you apart. Pero I love what you said kanina. Hindi ka nagpe-prepare sa madadaling bagay, eh. The Oo. Lord's preparing you through the hard stuff. Kasi He's preparing you for something big. Now, that's you and your relationship sa mami mo, Ma'am Des. Now, ikaw, nanay ka na rin ngayon, how was that experience of yours dictate who you are now as a Hmm. mom or as a mommy, as a mother to your own family, Ma'am Des? Magandang tanong 'yan ano, preacher. Kasi ganito, sa sarili ko, tinanim ko sa isip ko na yung dinaanan kong mahirap na sitwasyon, hindi ko papadanas yan sa mga anak ko. Palagi kong ipapakita sa kanila yung suporta ko. At halimbawa, si Jemjem, sabi ko sa mga anak ko, "Alam niyo, 'pag nakatapos kayo ng pag-aaral niyo, nakapasa kayo sa board, nagtatrabaho na kayo, hindi ko na kayo hahadlangan, at least nakita niyo na yung God's will, 'di ba? Yung partner na gusto niyong makasama. Hindi ko na kayo hahadlangan na 'wag kang mag-asawa." Kasi 'di ba yung ibang nanay, "Wag ka munang mag-asawa, bilhan mo muna ako ng bahay at lupa." May gano'n, 'di ba? Pero ako sabi ko, "Lord, masaya na ako makita ko yung mga anak ko, maayos ang buhay nila, maganda yung kanilang kalagayan." Masaya na ako dun kasi nakita ko na ang napakabuti ng Diyos, kasi biro mo sa aming sitwasyon, ako ay isang teacher, si pastor, alam niyo sabi ko nga sa iyo,
nag-aaral si Jemjem, meron sa kanya nagsasabi, ba't yan ang kinuha mong course? Hindi kaya ng utak mo yan. Hindi kaya ng papa mo yan. Pastor pa naman. Ang laki-laki ng... Parang may mga taong ganun eh, di ba? Pero yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, huwag niyo pakinggan yun. Mag-focus kayo sa Panginoon. Kasi kung alam niyo na kalooban ng Diyos yung course na pinili ninyo, tutulungan kayo ng Lord dyan. Huwag kayong umasa din sa akin kasi minsan sa tao, pag umasa ka, masisira din yung ano mo, di ba? Sa Panginoon ka mag-pray na, Lord, sana ano. So, yung experience ko na yun, ang prayer ko sa Panginoon, hindi ko to gagawin sa mga anak ko. Kung paano, kasi ang nanay ko, sabi niya, parang ayaw niya mag-asawa. Parang ayaw niya pa ako mag-asawa no, kasi bakit to, ang bilis-bilis no. Siguro kasi gusto niya pang matulungan ko yung mga kapatid ko sa pag-aaral, hanggang sa pang bunso, di ba? Pero sabi ko ngayon sa mga anak ko, sa akin, iba yung aking ano. Basta nakita niyo yung kalooban ng Diyos na nasatisfy ako doon sa pag-aaral niyo, nagtapos kayo, maayos naman yung testimony niyo, at nakita niyo yung God's will niyo, go, mag-asawa na kayo. Kasi ayaw ko din na mabuhay kayo ng, yung bang lagi kang ano sa temptation, di ba? Kasi bilang nanay, isa sa ano mo din, yung see to it na yung anak mo, hindi sila magpo-fall sa kasalanan. No? So bakit ko pa i-withhold yung blessing ko? Bibigyan ko na siya ng kalayaan mag-asawa basta maging maayos lang siya at magpatuloy siya na gamitin ng Panginoon sa gawain. Yun lang ang aking requirement sa kanila. Ayan. So, kasi sa aming mga viewers po, no, tatlo kasi anak ni na Ma'am Des, ni na Pastor James. Ma'am Des, di ba, ang panganay nila Opo. ay si Jem. Jem, Dentista na, no? Nakakatuwa, Ma'am Opo, Des. opo. And she's also married to a dentist as well. So, that's a Opo. successful life. And si DJ, you know what, Ma'am Des, ikaw dapat na magkwento niyan. Bakit ka ba nagkukwento? Go ahead, Ma'am Des. Hindi, sabi ng anak ko si Jem, bakit dentistry pinakuha mo sa akin, anak? Ay, ng mama, sabi niya. Anak, sabi ko, gusto kong magaya ka kay Tita Bini mo, dentista, maganda yung kanyang buhay, basta magpagamit ka sa kanya sa gawain. Alam mo, there are times na si Jem sumasama yan sa medical mission sa Santa Mesa. Dental mission yun, no? So, sabi ko, anak, magpatuloy ka na, gamitin yung profession mo. Tumulong ka sa mga pastor, paggawa ng pustiso, yung mga Christian. So, yun ang ministry mo, sabi ko. At so, nangyayari naman, di ba? Biyaya ng Panginoon. Si DJ naman, hindi ko rin malaman kung ba't psychology pinakuha ko sa kanya. Hindi ko alam, ganun pala, dahil siya pala yung magpo-full time sa church. Biruin mo yon. At alam mo, sa panahon daw ngayon, napakataas yung demand na ang pastor dapat meron siyang background sa psychology. So parang sabi ko, napakabuti ng Panginoon, si DJ yung kinuha niya para maglingkod sa kanya at ngayon siya yung ginagamit doon sa pagka-counsel sa mga Christian, sa church, no? At talagang sabi ko, ay yung napangasawa din niya, nakaklase din niya yun. Pero mo para sa psychology, no? At ito naman si LJ, alam mo sa mga anak, kanya-kanya sila ng porte. Alam mo yung specialization, di ba? Merong isa malambing, isa naman nasa full-time. Lahat naman sila malambing, ano? At si LJ, ang prayer ko naman sa kanya, sana matagpuan niyo din yung God's will niya. Sana. Yan, sige, game. Sana yung, yung ganun din yung heart niya sa ministry. Yung hindi siya magiging hadlang sa gawain. Di ba? Tapos, siyempre, naintindihan niya yung kung paano yung takbo ng church, kung paano siya kikilos, yung maging functional siya, hindi yung display lang siya. So, biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga, kung sa isang katulad ko na teacher, siguro, kung sa sarili ko lang kakayahan, hindi makakatapos yung mga anak ko eh. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, no, in-equip niya yung mga anak ko, nag-provide ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano sinuportahan ng Panginoon yung mga pangangailangan namin. Kaya talagang glory to God, hindi ba? Yan. So nakakatuwa naman no? Kasi like again to our viewers, I personally know the kids and we practically grew together, in the ministry, and it's really a blessing to see how the Lord's using them. So si Jem, si DJ, and their spouses as well. Pero gusto ko sinasabi, Ma'am Des, parang kulang na lang ipagtulakan mo si LJ na mag-asawa ka na, ha? Parang sige na, go, mag-asawa ka 26 na si LJ, 26 na. Ayan, sige. Yun. So mamaya may face reveal tayo, Ma'am Des, para naman ma-plug ng konti.
Kasi ang tagal na namin nag-aantay sa Paranaque na dumalaw si Ah, LJ. Pwede naman. Pero nagsalita na si Pastor Jeremias. Sinabi niya, ano na daw. So LJ, ah, ano na, sinabi niya. So sabihin, abay, inaantay na lang pala si LJ. Ano, Ma'am Des, pwede naman po yun. nag-aaral pa sa Bible School eh. Ay, iba naman sa Paranaque na. Pwede naman. O baka kung saan man lang din pumunta. Ayan. But anyway, sige, no? That's papagbiroan lang. Pero nakatawa. Pero Ma'am Des, I'm being, kasi, okay, lahat naman tayo naging anak. Naging anak ka. You shared your story and thank you very much for that on how was your relationship with your mom. Ikaw naman na as a mother, what has been your biggest challenge so far? Kasi hindi naman madali yan. Kahit naman, and I'm so happy, no? And you're blessed with a successful family. Pero I'm sure hindi yan overnight. Hindi yan madali. Hindi yan perfect. Kasi lahat ng mga bata may Tama. kanya-kanyang kalokohan. What has been your biggest challenge and how were you able to go through it and made you a Yung better person, a better mom? Go ahead, Ma'am Des. alam mo yung ano, yung kung paano mo isusustain yung lakas mo. 'Di ba? Minsan kahit pagod ka na, hindi mo pwedeng sabihin na, anak, pagod na si mama. Ang lagi ko naalala yung sinasabi ni LJ nung maliit siya. Kasi mama, pinili mo maging nanay. Tama naman, di ba? Pinili ko maging nanay. Pwede naman ako mag-asawa na hindi ako nag-anak. Di ba? Pwedeng ganon. Pero dahil pinili ko maging nanay, so parang sinasabi niya, nung maliit pa siya, hindi naman niya naisip na, ano yun, ano? So, yun yung laging nag-aano sa akin na, kasi pinili ko maging nanay, kailangan tumatag ako. Kailangan magreserba ako ng lakas ko hanggang sa dulo, ma-extend ko na mapagsilbihan ko yung pamilya ko. No? Biro mo siyempre kahit papaano, nagwo-work ako. So pag uwi ko sa bahay, kailangan mag-prepare ka pa rin ng pagkain, yung mga kailangan mong hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, kasi natatrabaho ko, di pag uwi ko sa bahay, sitting pretty na lang ako. Hindi. Kasi nanay ka nga eh. Di ba? Dahil nanay ka, so mag-stand ka bilang nanay, gampanan mo yung tungkulin mo hanggang sa kaya mo. At it's only by the grace of God, minsan pag pagod ka na, nagpe-pray ka na lang sa Panginoon, i-extend mo pa po yung lakas ko sana. Ikaw yung magdugtong sa kalakasan ko, no, para magampanan ko pa tong tungkulin ko sa aking pamilya. Kasi hindi naman excuse yun na nagwo-work ka, hindi ka na magtatrabaho sa bahay. Di ba? Yun yung challenge ko everyday, di ba? Nagpe-pray ka ng kalakasan. That's right. Pero Ma'am Des, it struck me when you said, actually that was an eye-opener question to LJ. Parang to him, honestly, it was just a very, very practical and out of the kid's perspective. Pero tama, Ma'am Des, ano? You chose to be one, so you have to stand to be one. So Ma'am Des, comparing yourself as a mom and to dun sa relationship mo before, what do you think made things different for you, Ma'am Des? Parang sabi mo kanina, sinabi mo sa sarili mo, I'm not gonna make my kids feel the same way I felt, which is great, di ba? But what was the driving factor, Ma'am Des, na you know what? Kailangan baguhin ko to, di ba? So parang you have to change. What made you sustain that, Ma'am Des? Lagi kong binabalikan yung pangarap ko kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, ang pangarap ko magkaroon ako ng pamilya na naglilingkod sa'yo. Gusto ko makita yung mga anak ko nagsiserve sa'yo, kumakanta sa choir, ginagamit mo sila sa soul winning. At so pag may times na tinatamad na ako, ba, napapagod na ako, siyempre gusto ko naman matulog, ano. Pero parang pinapaalala sa akin ng Panginoon hindi ba sabi mo sa akin, gusto mo yung mga anak mo lumaki ng maayos. Paano mangyayari kung tatamad-tamad ka, tulog ka lang ng tulog? Hindi ba? So parang pagka nakikita ko na yung mga anak ko nung lumalaki sila, wala na silang susuot kasi puro labahan na yung mga damit. Aba talagang kailangan ng magpe-pray na ako, Lord, palakasin mo yung... At saka alam mo ba, yung mga anak ko, dinidelegate ko sa kanila yung task. Hindi lang naman ako yung nagtatrabaho sa bahay. Maliit pa lang sila, trinain ko na sila na, anak, wala tayong katulong, wala tayong yaya, wala tayong ganito. Pastor si Papa mo, so dapat teamwork, no? Teamwork to So kahit maliit pa lang sila, tinutulungan na nila akong magsampay. So kung ano yung kaya nilang gawin, ginagawa nila yun. At alam mo ba, hindi ako pala utos sa mga anak ko. Gusto ko gumagawa sila ng may kusa. Kasi ayoko maging nagger. Ayoko maging nagger kasi sa school na nga ang ingay-ingay ng mga estudyante ko. Pagdating sa bahay, maingay pa rin ako. So parang nagsawa na ako. Sabi ko, o sige,
isipin nyo kung ano yung gustong ipagawa sa inyo ni mama mo. Kailangan unahan ninyo ko. Kasi pagka naunahan ko kayo, may kasama ng sermon yun. So alam mo, ang ginagawa nila, yung isa maglalaban na, yung isa magluluto na, yung isa maglili. Di ba ang ganda nung aming hindi maingay sa bahay. Nagkukusa sila. At saka may reward and punishment kami. Alam mo, pag nung nag-aaral sila, pag naka 100 sila, kasi ngayon malalaki na sila, nire-recall namin, pag naka 100 sila, meron silang peso, meron bibigyan namin sila ng pera. May equivalent yun. Nabawa, sa bawat 100, may 10 pesos ka. Nung mga panahon na yun, na elementary sila. So ngayon tinatanong ko, ano ba yung driving point nyo na nag-aaral kayo mabuti? Kasi mama, tutumbasan mo ng pera, may reward kami. O kaya magpupunta kami sa mall, magpapasyal lang namin. Hindi naman kami bibili, papasyal lang, sightseeing. Hindi ba? So yun yung naging nila na, naging inspirasyon nila. Kapag ka pala may sipag ako, meron akong reward. Pagka tinamad naman ako, may konting may konting palo. Yun yung ngayong malalaki na sila, yun ang binabalikan namin. O nga, So, biyaya ng Panginoon, nakaraos tayo doon sa ganun sitwasyon. Kasi si LG, lagi nasa, 1,000 club yan eh. At saka, sila naman tatlo, si Jem at saka si D. So, yun yung parang ko sa kanila na, sige, pagka meron kayong magandang ginawa, may reward kayo. Pag merong medyo may palpak na ginawa, konting yan, may meeting kami. Magmi-meeting kami sa kwarto. Kami dalawa lang naman. Yeah. Yun, reward and punishment. Pero nakakatawa, Ma'am Des, kasi you have by the way you're telling it to me, nakakatawa, no? Minsan, parang it's a very light story, but under it, there's a deeper vision of a strategy na parang, okay, you want your kids to live a better life, and you want them to do it on their own, and there's a clear vision on where you want them to go through. And that is a good thing kasi you're basing it in biblical standards, Ma'am Des. Amen for that. Now, Ma'am Des, meron tayong lightning round. Ito, lightning round. Ang mga sagot mo lang dito sa aking tanong, either si Jem, ang iyong panganay, si DJ, Nakakabahan ako dyan. or si LJ. So, ako yung magsasabi na isang katangian. Kasabihin mo sa amin, sino sa tatlo mong anak merong katangian. Kung meron man silang nito, sino yung may pinakamataas na antas or highest probability? Ito talaga, this is his or her quality. So again, sa aming viewers, may tatlong anak si Ma'am Des, si Jem, si Doktora, siya yung panganay, si DJ, yung sinabi ni Ma'am Des na parang nagpo-full time ngayon, di ba? At si LJ, yung bunso. So babae, lalaki. Ayan. So ready ka na, Ma'am Des? Ayan. Okay, ready ka na, Ma'am Des? Okay, game. Sige, ito. First one, sino sa mga anak niyo, Ma'am Des, ang pinaka-sweet? Pwedeng all. Sa Lahat naman sila. yung pinaka-sweet lang. Alam ko lahat sila sweet, pero yung yung tipong, di ba? Si DJ kasi makulit yan eh. Siya yung very showy siya sa paglalambing niya. Si LJ reserve yan eh. Saka si Jem. In what way? In what way na sweet si DJ? Si DJ kasi, pag may time yan, yayakapin ka niya. Pag alam niyang pagod ka. Pagod ka na ngayong araw na to, big hug, ganon. Ganon siya, very showy siya. Si LJ naman, reserve yan. Saka si Jem naman, talagang si Jem napaka-prangkang bata yan eh. Napaka-transparent. Nakatawa naman talaga. Okay, ito, Ma'am Des. Kanina, nasabi mo na kanina, kaya lang, yung makulit, yung tipo may ipapaalam pa talaga ulit, di ba? Hanggat hindi ka sabi. Sino yung sa anak mo, Ma'am Des, ang pinakamakulit? Makulit? Lahat sila makulit eh. Isa lang. Yung pinaka, Ma'am Des. Si Jem, makulit yan eh. In what way, Ma'am Des? Halimbawa, hindi mo siya papayagan, pipilit niya yon. Kailangang mahabang paliwanag. Mama, ba't hindi mo ako pinapayagan sa ganun? Ako lang yung hindi nakaka-attend doon. Parang ganun. Parang kailangan mong i-justify yung decision mo sa kanya. Aba, so para pala ha? So kailangan may revalida pa, hindi ba pwede? Oo, ganun. Okay, sige, good. Pero katawa, sino naman sa anak? Alam ko lahat sila, eto, pero yung pinaka lang ha, first one comes into your mind, sino ang pinakamabait?
Lahat mabait eh. Isa lang, Ma'am Des. Yan ang gusto ko eh. Safe na safe ang answer. Pero sino yung pinakamabait? Pinakamabait. Ah, si LJ. LJ? O bakit Ah, naman po? kasi si LJ tahimik lang siya. Yung bang naghihintay lang siya ng kung ano lang yung ibigay mo sa kanya. At tapos hindi rin naman siya nagsiselos kapag alam mo pag tatlo anak mo, 'di ba? Kailangan babalansehin mo 'yun eh. So pagka meron kang ginawa doon sa isa, kailangan di makita nung isa kasi magsiselos, 'di ba? Oh, pero si LJ ano siya, napaka-reserve niya, tahimik lang 'yan. Oh, nag-o-observe lang siya. Mm. Makokontento siya kung ano lang yung kaya mong ibigay sa kanya. Yun lang Aba, siya. so madali palang paligayahin lang si LJ. Aba, Oo, tip yan oo. ha. So madaling pasayahin lang si LJ. Okay. Oo. Sino sa anak mo, Ma'am Des, ang pasaway? Si DJ. Bakit yan? Napakabilis. Kanina parang, isip ako. Pero ito, DJ ay solid. Bakit? Ever since talaga nang maliit siya, makulit na yan. Kasi, nang maliit pa lang yan, sasabihin niya, oh, tingnan mo nga anong oras na, wala pa si Papa. Parang ganon, yung bang pinoprovoke ka niya palagi na magalit ka, yung ganon. Pero, kailangan, talagang, kaya psychology pinakuha ko sa kanya eh. Para makita niya yung behavior, di ba, ng Mm. tao. Ayun. Okay, so siya pala yung pasaway. DJ, Bakit naman oo. kinagabi na si Pastor James? Wala pa rin sa Eh bahay. kasi Saan nga deacons po ba? meeting. Deacons Okay, meeting. yun naman Kasi, pala. diba, pag Okay. Sunday, Yan ang gusto ko eh. Parang yun naman pala sa Deacon Speaking. Hi, Pastor James. Ano naman ka? Alright. O, ito. Sino sa mga anak mo, Ma'am Des, ang pinakamaalaga? lahat naman sila malaga. Ano is- Sino, Ma'am Des, ang pinakamaalaga? Yan. Lahat yung maalaga sila. Oh, Isa lang. isa lang. Isa lang. Para pili lang. Out of the three, Ma'am Des. Si Jem Jem. Kahit malayo In siya, what ways? mag-check yan. Ma, kumusta ka na? Ganon. Oh. Nag-check yan siya. Ah, Nag-ano siya. Siyempre siguro kasi babae, di ba? So talaga maalaga in that way. Good, good. Ano? So, sige po. Kaya pala malambing pala si DJ kanina. Ano? Kaya kasi siya pala ang pasaway. Kaya Alam niya naisip ko yan. lang. Okay po, sige po. Alam niya. So, sino po sa kanilang tatlo ang magaling magluto? Magaling magluto. Jem Jem. Pero ngayon, alam mo, nag-i-improve na si DJ. Nagluluto na rin si DJ. Oh, wow. So ano pong specialty ni Jem 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 muna Jem. kanina? Sabi niyo Kasi, po kanina. bata pa lang sila, si Jem Jem ng nanay. Kaya po marunong siya pala, magluto. di ba? Kaya, Di ba? Magaling siyang organizer. aban. So galing po Ah. pala, no? So parang ready na. Pero si DJ, sabi niya po, up and Oo, coming siya. chef po. Ano po? Natuklasan ko ngayon nung nag-asawa siya. Madali siyang maggawa ng mga recipe niya na sarili. Nai-improve niya yung mga Aba. pagkain. Kita mo nga naman po, no? Nung nag-asawa, ang laki ng Oo. pinagbabago talaga ng tao pag nag-aasawa. Ano, Ma'am Des? Yan, good, good. Si LJ po, anong Si ginagawa? LJ kasi busy siya sa church eh. Biro mo, ang dami niyang choir director. Tapos yung umaga sa audio, sa mga 'di ba, sa sound, lahat yung siya. At saka kasi siya yung binata eh. Siyempre, yung ate kuya niya parehong busy sa family. Kaya Opo, yan pala. Pero gusto ko yung paulit-ulit na sinasabing binata si LJ. Parang, guys, kunin nyo na, please. Pwede ba? O mamaya, Ma'am Des, sasabihin mo kay LJ, may face reveal dapat. Para mamaya. nakikinig si LJ. Pagandahin niya na po siya. O, sino naman po sa mga kids niya, Ma'am Des, ang pinaka-thoughtful? Thoughtful. Lahat eh. Ito lang, Ma'am Des. So, yan ang gusto ko eh. Pero kayo na, nung pasaway, ang bilis eh, DJ agad. Pero pag iba, hindi, pag sino yung Si pinaka-thoughtful? DJ. DJ, in what way? Ba, Kasi pasaway, alam niya, thoughtful. pasaway siya, kaya thoughtful siya, bumabawi. In what way? In what way thoughtful, Ma'am Des? Yung kukumustahin ka niya, ma, kumusta ka na? May pagkain ka ba dyan? Bang nandito ako sa Bulacan, si LJ nasa Caloocan, si James nasa Pampanga. Yung bang end of the day, tatanungin, anong kinain mo ma? Kumusta ka na? Anong ulam mo? May niluto kong ganito, dadalang kita. Di ba? Yung ganon. Apa. Nagche-check siya.
Nakakatuwa. Parang pare-parehas nga sila lahat. Ano? Sige, Ma'am Des, eto, sino sa kids nyo ang funny, yung nakakatawa, as in parang pang nag-joke, nakakatawa Si talaga? LJ. LJ, Si wow. LJ yan. In what way? In what way, Si Ma'am LJ Des? kasi minsan nagmo-monologue siya. Minsan mag-aano lang siya, magkukwento lang siya. Eh, kung ano lang yung maisip niya. Ganun lang ang ano niya, spontaneous. Aba, kakatuwa naman. Patingin na nga niyan. Sino ba yung LJ na yan? Pa-face reveal na nga, Ma'am Des. Ayayin mo na, seryoso, Ma'am Des. Ha? Pasilipin mo na. Ngayon, Ma'am Des, pasilipin niyo na po si LJ ngayon, Wala, Ma'am. nandun sa ano, kusina eh. Bira, pag umalis, ha? O LJ, ha? Bago magtapos. Mayayain eh. Kita ko, aba naman, ano, binata na, nakakatawa pa. Para naman, Oo, bata. Nandyan na. Sino sa mga anak niyo, Ma'am Des, ang maagang gumising? maagang gumising. Si Jem Jem. Jem, Jem. Why? Bakit Disiplinado eh. Doktor kasi disiplinado yan. Basta kailangan mag-umaga na, ano na siya. Maaga siya magising. That's right. Sino naman po ang tanghaling gumising out of the three? Si LJ. Sagana sa tulog yan, kaya nga tumangkat eh. Tama, matangkad. That's right, that's right. Pero Ma'am Des, nakakatuwa. Thank you for being a good sport, for going through that. I know it's hard. Hindi ko na tinanong nga, Ma'am Des, yun yung favorite nyo eh. Wag na lang. Ah, I-text mo na lahat lang sila sa akin yun. paborito. Gusto mo masagutin yung tanong na yun, Ma'am Lahat Des? sila paborito ko. So, kinabahan si DJ, Safe na si safe. Jeff, si LJ. Oo, syempre safe tayo dyan. Pero Ma'am Des, okay. Now, I know we're wrapping up our episode today. Pero with your experience, siguro to, like to give your parting shot, given your experience na talagang it's heartbreaking. I'm just listening to it. It's like, wow, I cannot imagine that. Yet, you chose the right path. And now you have a family of your own and the Lord is just pouring blessings to you, Ma'am Des, and to Amen, amen. your Opo. next of kin. So anong masasabi mo, Ma'am Des, sa mga, maybe sa mga Christian moms na may pinagdadaanan or yung mga mothers na experience, ano ang magiging challenge mo sa kanila, Ma'am Des, as we wrap today's episode po? Being a mother, mahirap talaga. Kasi multitasker ka, tapos yung anak mo, ang pinaka number one na kalaban ngayon ng mga nanay, social media eh. Yung cellphone. Kasi nung nanay kami, nung panahon ko, being a mother, kailangan nakatuto ka sa anak mo. Parang wala kaming cellphone no na umaagaw sa amin. So, I make sure na being a mother, kinakausap ko yung mga anak ko, isa-isa sila. Dapat hindi mo pakita sa kanila may paborito ka. No, dapat lahat sila paborito mo kasi nagtatanim ng galit yun sa bata eh. Yung bang nakita niya na paborito si kuya, paborito si ate, dapat pantay-pantay lang, no? So maging fair tayo bilang magulang at yung training sa bata, constant communication. Alam niyo ba yung constant communication? Minsan kasi sa panahon ngayon, ang mga nanay puro cellphone na lang. Yun ang kalaban ngayon ng mga nanay eh. Hindi lang naman nanay, mga tatay din, di ba? So make sure na may time tayo sa mga anak natin at nararamdaman ng mga anak yun kung ikaw ay nagsasakripisyo sa kanila at i-reward ka ng Lord doon kung talagang totoo yung pagre-raise mo sa anak mo, sinasacrifice mo yung time mo sa kanila at at the end of the day, no, hindi ka guilty kasi binigyan mo sila ng quality time. No? Ang pinakamatindi ngayong kalaban talaga social media. Kaya ang bata ngayon, hindi sila good listener. Tama? Kasi naaagaw din sila ng cellphone eh. Hindi sila nakikinig sa magulang. So, puro play lang sila, puro play. Hindi na sila natitrain sa bahay. Yeah? Hindi katulad ng mga nanay kami, nung kami mga lilit mga anak ko, dapat lahat sila marunong magluto. Tinetrain ko sila bago mag-asawa kasi sabi ko, kawawa naman yung mapapangasawa nyo kung hindi kayo marunong sa bahay. Mapababae ka, mapalalaki ka, dapat hindi kayo tatakwil ng asawa mo. Di ba tama? Mamahalin ka ng asawa mo kasi hands-on ka sa pag-alaga ng anak mo. At yung mga anak mo din, ibabalyo ka nila kasi you make time, no? Nag-aalat ka ng time para sa kanila. At i-reward ka ng Lord doon. O, katulad ngayon, sa akin, sa mga anak ko, salamat sa Panginoon dahil nakita nila yung panahon, quality time talaga na ibinibigay namin sa kanila.
Yun lang po ang ano ko. That's Bigyan right. natin ng quality time yung mga anak natin. Thank you very much, Ma'am Des. Well said. Again, sa mga anak, our moms are not perfect. May mga Opo. kahinaan. Lahat tayo may Tama po. kahinaan. But Opo. just the same, you go back, di ba? Parang this is a person who really loved you inside out Mm, and as who tama. you are. And tama yung sinabi rin ni Ma'am Des. Ma'am Des, thank you for sharing your testimony. Kung ano man yung maybe the relationship that you have, let it not dictate who you Mm, are. Kailangan tama. malinaw. If you stand on what the Lord wants you to do, then Mm, that's what you follow as what Ma'am Des did. And you have a chance to pass it on. mm. God's words, God's truth into the next generation in your way. Ma'am Des, maraming salamat po for joining us. And of course, Salamat po. viewers right now, bago po tayo maghiwa-hiwalay, okay lang po ba? Let's close this session in a word of prayer, please. Heavenly Father, once again, Father, we praise you for all the Christian mothers out there, for the godly principles, Lord, for giving them wisdom, for giving them strength in guiding families, Lord, all over the world, Lord, especially in our own little place and our own moms, Lord, for giving them the wisdom to rear and to grow the family, Lord, in your will. Father, I know the job is not easy. It's heartbreaking. There's a lot of times it just breaks the mom's heart. But just the same, Father, we pray that you strengthen them, you encourage them, Lord, and you give them the reward that all the mothers deserve, Lord, through their kids, through the family, and through the ministry work. Father, I pray na kung if there's anyone here amongst us who needs help, Lord, comfort them, show them your hand, Lord, and there is going to be help for them needed. And also, Lord, for those listening right now, na hindi po ito like a social event, but rather to be an encouragement, to be a better person, and how we can be of help, how we can be of encouragement to others, so that we can all strengthen one another, so that we can walk together in your faith. In Jesus' name, we pray. Amen. So once again, Ma'am Des, maraming salamat for joining us. Salamat And po. of course, to all of those who tune in, thank you. Stay tuned for our next episode. Together, let's encourage one another, pray for each other, be refreshed and excited all in Zion on Air. Have a great day, everyone. Bye-bye. Thank Bye-bye, you. Ma'am Des. Bye, Bye-bye. everyone. Thank you po. Thanks, Ma'am Des. Thanks, Robbie. Thank you. Ma'am Des, sorry, nandiyan ka pa ba? Robbie, nandiyan ka pa ba? Ulitin natin selfie natin kung okay pa kayo. Ma'am Des, nandiyan ka pa? Ayan, sige ma, dito pa. Andito Sige. pa po. Tara, Ma'am Des. Selfie tayo ulit. Yan, Brother Robbie. Smile po tayo, ha? Moment lang po. Moment. Smile po, ha? I'll count to 3. 1, 2, 3. Hold on po. Let me double check. Ayan. Maraming salamat po. Ma'am Des, thank you. Thank Brother you, Robbie, thank you. salamat. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po.